What's up mga tropa? Bago tayo mag-aral ng chess ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga bagong videos. Ito po mga tropa, mas malupit. Kapag nakapag-subscribe na kayo, ay bibigyan ko kayo ng isang chess ebook. I-flash ko po at piliin nyo ang gusto nyong ebook para mapag-aralan ninyo. Yan. Meron tayong Grunfeld, Roy Lopez, meron ding Kasparov Games. Ito, meron po akong hard copy nito. Bumili po talaga ako noon sa Mall of Asia. Yan. Meron ding London System, King's Indian, Queen's Indian. Alam ko meron din ako mga puzzle eh. Ito mga end games, middle games. Ito, isang Kasparov pa ulit. Ayan, kung mahilig kayo sa mga tactics, meron din ako. So ito, maganda rin to, itong the C3 Sicilian. Alam ko, anti-Sicilian to eh. After E4, C5, C3. Ayan. Ito yung alapin sa tingin ko. Itong Experts versus the Sicilian, maganda rin to eh. Halos lahat nandyan, lahat ng variation kapag kalaban mong Sicilian. And dito, sa book na to, mas nakafocus sa white side. Ayan, kung meron namang mahilig sa Scotch game as black, pwede nyong gamitin to. Queen H4. Meron din tayong Fighting the London System. Kapag tinitirahan kayo ng London, itong bagay sa inyo. So, kung sino ang mahilig sa magic, katulad ni Mikhail Tal, yan, siya yung The Magician of Riga. Ganda rin to, yung kay Mikhail Tal. Meron din akong Alikine. Yan, kung idol nyo sa Alikine, bagay yan sa inyo. So, ayan po ang aking mga e-books. Subscribe na kayo para mabigyan ko kayo ng gusto nyo. Kapag gusto nyo nang makakuha ng higit sa isang e-book, makukuha nyo lang sa halagang 50 pesos. Ayan, 50 lang mga tropa. Guys, ituloy po natin ang Traxler Counterattack. Bale, ito po ay part 2. Start na tayo. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, Knight G5, Bishop C5, Knight takes F7, Bishop takes F2 check, King takes F2, Knight takes E4 check, and then ito po yung mga critical na move, King G1 or King E3. So unahin po natin ang King G1. After King G1, meron po yung trademark move na Queen H4. So ang plano dito ay magmati sa F2 square. After Queen H4, ang move po dito ay G3. Pagka nag Queen F1 po kasi ay may pin lang na Rook F8. So, may threat dyan, and then may plano pang mag D4 in the future. Kaya ang move daw ay G3. After G3, ay may sacrifice po na Knight takes G3, and then H takes G3. Pagka nag Knight takes H8 po daw po kasi ay may Knight D4, and ang best move ay H takes G3 pa din. And then Queen takes G3. And at this point po, pagka ay higher rated po or master ang kalaban mo dito, makukontento ka na po na makipag-draw
Kasi kunwari, after queen takes g3, check, king f1, queen f4. So dito draw na po yan kasi pabalik-balik na lang. King g2 and queen g5. Pero pagka nagpilit, kunwari king h3, meron pong d5. So d5 check, king h2, and then queen f4, king g2, at may bishop g4. So ayan. So ang gagawin po dyan ay iilag ang queen, kunwari dyan, and then may threat po dito ang black bishop. So medyo fatal na po ang white dyan. Balik tayo sa knight takes g3 and then h takes g3. H takes g3, queen takes g3 check, king f1, rook f8. So after rook f8, nailigtas pa ang rook and then may plano pang mag d5 para may threat sa bishop and then mag bishop h3 dito. Oops. Okay po. After rook f8, so nag-open ang queen para makapag-develop naman ng bishop later on. Nuwari dyan sa e3, baka balak niya maglagay dyan. And then, d5, ayun na nga yung sinasabi ko. d5. After d5, bishop takes d5, bishop h3 check, rook takes h3. So, hindi po kasi pwede ang king e2 kasi may sniper po na bishop g4. Hindi din pwede ang bishop g2, kain lang. Pwedeng kain dito or kain dito sa f7. So nakipag-quality down na lang ang puti. Rook takes h3, queen takes h3 check, king g1. Hindi pwede ang bishop g2 kasi may iwanan lagi ang knight sa f7. So hindi pwedeng malihis ang bishop. So ang ginawa, king g1, knight takes d4, c3, queen g3 check, king h1, rook d8. So walang magawa ang white dito. Hindi niya kasi makakain yung rook sa d8. Kasi pag knight takes d8, may move lang na rook f2. So wala na. Wala nang magagawa. Pagka gusto makipagpalitan ay may ganun lang. After queen g1 is meron pong queen h3 and then wala na. Mati na. So hindi magawa ng kabayo na kainin yung rook sa d8. After rook d8 is queen g1, queen h3, queen h2. So palit na. Queen f1, queen g1, queen takes g1, king takes g1, rook takes d5, c takes d4, rook takes f7. So tignan nyo yung mga pyesa ng puti. Naka-underdevelop sila. So ang ginawa dito ay nag-develop na. Knight c3, rook d6, bishop d2, nilabas pa ulit ang isang pyesa. Pero wala na din eh. Rook g6, and then king h2. So ayun yung plano ng team. Pupunta sa rook f5 and then rook h5. Yan. Wala nang depensa. So yan ang critical na king g1. Tignan naman natin ang king e3.
Ito. Knight takes e4 check and then king e3. So after king e3, trademark move pa din na queen h4. Ang target naman dito ang f4 na square. After h4 ay may tatlong move na pwede. Either g3, g3, rook f1, or ang bad move na knight takes h8. So unahin natin ang knight takes h8. After knight takes h8 is queen f4 and then king e2, knight d4, king d3, and knight f2. So na-double na po ang white dyan pagka nag-move ng knight takes h8 na bad move. Tignan naman natin yung rook f1. So suporta lang. Pero sorry. Hindi pala pwede ang rook f1 dito kasi may rook f8 sa lubong lang. Queen f3, knight f6. After knight f6 po, ang evaluation dito ay decisive advantage for black. Kahit na nalamangan pa siya ng isang pyesa dito. Kasi po, for example, tingnan natin yung d3 para may support sa c5 na bishop. Kasi ang plano dito ng black ay magtitake dito. So, sinuportahan lang. And then, ang move dito ay d5. And then, bishop takes d5. Knight d4, attacking the queen lang para mawalan ng suporta dito sa kanyang bishop. Ayan. Queen g3. Knight takes d5. Ayun na nga. Knight takes d5. King d2. Queen takes g3. Kailangan ipagpalitan ng itim kasi lalamang naman siya dito eh. H takes g3. Knight e3. Binibigay lang kasi meron namang kapalit dito. Knight d6. Ito naman, nag-knight d6 para hindi siya maka-quality. Kasi kulong na din to eh. For example, at saka may threat pa pala siya dito. Ayun. So, nag-knight d6 check. C takes d6. Rook takes f8 check. King takes f8. King takes e3 and then knight takes c2. So maka-quality down ang white dito and later on is mananalo ang black sa endgame. So yan yung rook f1. Ang tamang tira daw ay ang g3. So after g3 is sacrifice ulit. Knight takes g3 and then h takes g3. Pwede na naman ang knight takes h8 dito na bad move. Kasi ang mangyayari dyan, queen f4 and then king d3 tapos queen d4. So mati po kapag ka nag knight takes h8 pa. Kaya ang move daw ay h takes g3 and then queen d4. Hindi po kasi pwede ang queen takes g3 dyan mga tropa. Kasi meron pong queen f3. Biglang natuyo yung atake ng itim dito. Tapos talo bigla pa siya. Kaya ang tira ay queen d4 check and then king f3. Hindi po pwede ang king e2 kasi may d5 lang. So may sniper bishop sa g4 na paparating. So king e3 and then d5. So tinuloy pa din pala yung plano na d5. And then dito may counter naman ang puti na rook h4.
After rook h4, cover lang, tapos check pa, e4 check, and then king g2. After king g2 ay may simpleng castle lang. Hindi po pwede kasi ang king takes f7 dito kasi may solid move na queen h5. So may threat pa dito sa d5 pagka nag-king move dyan. Pagka nag queen h5, king move, tapos may threat sa d5. Kaya ang move ay silently castle. Safe na po yan kasi yung inaakala ng white na makaka-atake siya after queen h5, ang mangyayari po kasi dyan ay magfo-force draw lang. Kunwari queen h5, so obligado dito na kumain ang itim sa f7, rook takes f7, and then ito yung inaakalang niyang mananalo sa bishop takes d5. Pero ang mangyayari pala dito ay draw lang kasi merong ganito, queen f2, king h1, queen f1, king e2, king h2. So yan po yung force draw. Hindi na po makakamove ang rook kasi nakapin siya. And buti na lang ay may bishop sa diagonal na to, sa c8 papuntang h3. Yan po ang pagkakumain sa d5 yung bishop. Paano naman kapag ka queen takes h7? After queen takes h7, tatakbo lang po yung hari dito. King f8, queen h8 check, king e7, rook f4. So pwinners ang pakikipagpalitan dito. Rook takes f4, g takes f4, c takes d4. Bali, winning position for black kasi underdeveloped ang queen side ng white dito. Tapos meron pang in the future ay may ganito. Baka madali pa yung white queen. So ayan. Kaya ang move daw dyan ay bishop b3 na lang. So atras lang, safety. And then rook takes f7 binigay na. Queen e2. Yung purpose po ng queen e2 na move ay para masuportahan ang tatlong square na to. So may silent move ang black dito na g5 naman. Simpleng atake lang sa rook. Tapos nag-rook h5. May threat din ang puti sa g5 na pawn ng black. After rook h5, syempre umilag na agad ang king. King h8. And then rook takes g5. Pagka nag-develop kasi ang puti sa queen side niya, sample yung knight c3, eh meron pong bishop g4 na kung saan eh hindi pwedeng i-takes ang g4. Mangyayari kasi dyan mamamati. Queen f2, king h3, queen f1, and then king h2, rook f2. So mate na po siya doon. Yan, pagka nag-develop. Tapos tumira na siya ng rook takes g5. Ayan. After rook takes g5, queen f6. So atake din sa rook. Pahinga muna sa pag-atake sa king. Kasi nakadepensa na yung queen sa tatlong square na yun eh. After queen f6 is d3. Suporta naman sa kanyang rook sa g5. Ang ginawa ng black naman ay knight d4. So ang kailangang sipahin ng queen dito para
makapunta ang queen sa square na ito. Isa sa tatlo na yan. So, ang ginawa ng puti ay queen e3. So, ayun na, no, nawalan na siya ng suporta sa f1. Ang ginawa dito ay queen f1, king h2, queen h3, king g1, and rook f1. So, ayan po yung laman ng king e3. Sa part 3 po, abangan nyo po ang pag-ilag naman ng king or pag-decline sa bishop takes f2 check. Ito po. Yan, pupunta po yung king dyan sa f1. Bali, ang gagawin ay tatanggihan yung bishop na offered. And then, di-discuss naman natin yung bishop takes f7 check. Yan, sana may natutunan po kayo sa part 2. Maraming salamat.